Good afternoon po, or good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January, November 20, 2025. At tayo ngayon ay papunta sa may Gongcha Max, sa may Mall of Asia, Arena Annex SM Mall of Asia, Barangay 76 Pasay po yan. At dahil yun po natin sa Philippine National Bank Financial Center sa entrance sa may President Diosdado Macapagal Boulevard po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, si government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ayun na yun sa Bulacan. Opo, yun po yung mga nasa Bulacan. So most probably Nakasakay. ang susunod, kasi malapit-lapit na yung first week ng December, ikamo ang Ombudsman, di ba? Malamang ang susunod, yung related na sa Bulacan. Kasi ang magiging kritisismo sa inyo dyan, wala yan, small fish yan, small fries yung pinagkakasuhan nyo. Asan yung mga big fish, amigo? Opo, yes, that is, of course, naririnig ho natin yan, nakikita ho yan natin sa mainstream media, social media na kailangan big fish. And without even saying po, talagang hahabulin natin lahat ng nasasangkot dito at nalilink with evidence. So, wala po kami talagang hinihilingan. It's just a matter of time and process. Pero I think all this will be settled po, no? Pag-file na po natin ng mga kaso against the big fish. Okay. Thank you ha. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng oras. Sana makaulit, amigo. Opo. Of course po. Enjoy po kasi talaga ako na nanonood ng sabi niya partner sa akin, nanonood daw siya almost every day. O di ba, tama po yun. Pag nanonood ka, Miko, kung sino gusto mo ipapati, pasali mo na para mapati natin. Ay, naalala ko, partner. Sige po. Oo. Naalala ko, partner, meron siyang resibo na nanonood siya dito sa RM. Kasi nag-chat siya. O pinadala niya sa akin. Sinabi niya yan. Corroborated po yung statement ko. Pero walang bali yan kung nanonood, kung hindi nagpapa-interview. Ay, oo. Interview ako mga Understood po. Thank you, Miko. Maraming salamat. Mabuhay ka. Salamat po. Good morning po sa lahat. Mabuhay. Si Attorney Miko Clavano po ang ating Assistant Ombudsman at tagapagsalita po ng Ombudsman. Partner, babatiin ko muna si Bud Britannico. Yan na po yung message ni Bud. Kasi ikaw may kasalanan nito. Bakit? Kanyari? Sabi ni Bud Britannico ng Philippine Airlines, maganda sa Georgia yung country, especially during winter. Alam mo na ha, ikaw ang nag-umpisa, di ba? Good morning po, Doris and Alvin, from my wife, Attorney Camille Aromas Britannico. Georgia naman sa bandang Pasay. Iba yung Georgia. Ay, pala yun. Ayan ha, binigyan mo na bad. Baka mapuntahan nga. Hindi, actually, di pa ako nakapunta sa bansang Georgia. Okay lang, parang may narinig ako dati na yung Georgia ay parang pro-Russia. Ay sabi ko, yung dyan, oo. Hindi kaya magulo. Baka ma-detain ako. Hindi naman, no? Baka ma-detain. Tatakot yung Russia, di ba? Kami hindi mo din nalalaman mo na nagkuhain ng Russia. Ikaw na naman nakapunta sa... Ikaw nakapunta sa Russia, hindi naman ako. Ano po talagang, hindi naman ako medyo Oo. Kasi I wanted to set things right. In the spirit of fairness. Hindi ba talaga nagbitiw out of delicadeza, kundi talagang pinagbitiw ni Presidente? Kasi tinanong din namin kay Undersecretary Claire Castro yan kahapon eh. Wala daw nag-pressure. Voluntarily, they resigned. Well, we can make our own conclusions. Bahala na tayo mag-interpret sa mga pangyayari. Ang pagkaalam ko lang, sa Monday afternoon at 2 p.m., binigay o pinakita yung sulat ni Bernardo. Kasi ako yung nagsabi kay Bernardo, pwede bang yung kinukwento mo sa akin, i-reduce mo into your own handwriting and I'll make sure na it will reach the President para mabasa niya. So, ganun na nangyari. So, Monday din yung mga developments na yun eh.
And I remember, nung Monday rin niyo, nagkakaroon kami ng pagdinig dito sa plenaryo, sa Senado. Yung DPCC, yung principals, nandito si Secretary Nina. And apparently, he hastily left the Senate kasi may tawag niya sa Malacanang. Opo, yun na yun. Yun na yun, ano? Okay, ito lang, Senator Ping, kasi may gumagamit, no? Sinabi niyo, binanggit niyo yung pangalan ng Undersecretary Try Olaybar, saka Undersecretary Adrian Bersamin. Gumagamit po ng pangalan ni Presidente at napaniwala nila when ang dating appropriations chair na si Saldico, Yes, oo. na para kay Presidente, Yung pera. 100 billion na insertions na yun. At di ko lang Yeah. paano nila It's either that- napaniwala kaya, Senator? It's either that or alam din si Saldico na hindi para kay Pangulo yun. Hindi natin alam yan. Sila yung nag-usap yun. At maliwanag yung pahayag ni Saldico na sinabihan si Secretary Nina na magsingit ng 100 billion. At ito'y kinonfirm naman ni Adrian Bersamin sa pag-uusap nila na totoo nga na may utos ang Pangulo na may 100 billion na dapat isingit sa BICAM. Kaya ginawa niya. Ngayon nang lumutang ang pangalan ng Adrian Bersamin, Senator Lacson, gaano kalaki ang papel niya rito? Kasi nagtatrabaho siya bago siya na-appoint bilang PLLO sa Kongreso. Doon siya matagal nagtatrabaho sa office ng Executive Secretary, Undersecretary siya doon. Sa kanyang, ano niya ba si E.S. Bersamin? Bali, grand uncle niya. Grand Kasi si uncle. Adrian, apo yan nung nasirang Congressman Chito Bersamin. Opo. Yun napatay na Oo, pang-resist na yun, oo. di ba? And from there, nagkaroon na siya ng poder, nagkaroon siya ng clout para tumabaho ng ganito, Senator? Apparently. Kasi, alam mo, pag nasa office ka ng Executive Secretary, pag hindi ka magsalita, implied na yung influence mo, siyempre. Tsaka, apelyido pa lang po, nakakatakot na eh. Oo. Pero masasabi ba agad natin, Senator, na may papel din si E.S.? Ang papel ni ES, ayon sa sulat ni Bernardo, na ngayon, at least, alam ko na i-convert niya na ito into a supplemental affidavit. Kasi yung advice ko sa kanya, noong gumawa siya ng in his own handwriting, kasi ako rin nagsabi, gawin mo in your own handwriting at ipasefan kay Pangulo yan. Para siya mismo makabasa at siya yung mag-evaluate. Ang nakalagay ito, kasi nag-take notes ako eh. I was taking notes noong nagsasalaysay siya na gagawin niya yung kanyang sulat kamay sa salaysay. Napagin siya doon na at one point, natanong ni Secretary Bonoan kay E.S. Bersamin kung sino magpapacilitate ng 52 billion. Kasi di ba sinabi ko yung 100 billion na nabalidate ko rin kasi tinatingnan ko yun, sinek namin sa GAA, nandun talaga yung mga items na pinakita ni Saldico, nandun talaga. Hindi masyadong accurate, may mga typo, pero pareho. So, valid yung sinabi ni Saldico na nagsingit talaga sa BICAM. The 100 billion. Totoo yun, validated, 100 billion. Habang ginagawa ko yun, nagsasagawa rin yung aming Senate Finance Committee Chairman, Senator Gatchalian, ng sarili niyang pag-inspeksyon at nagtugma rin, sinasabi niya rin na pareho-pareho rin sa pinakita ni Saldico. At habang kami nagsasagawa, si Bernardo, Jose Bernardo, kasi nasa pagdinig namin siya ng Friday, Ingat po, ma'am. God bless po. nung lumabas si Saldico. Pag-uwi niya, kaya nga Sunday morning, nagpatawag na kami siya doon sa promise camp, ano? Opo. Na sinabing may natuklasan niya nung pinoffer niya yung kanyang note at naalala niya na ito yung Ayan, so item na-drop siya na yung natin nakatiwa. sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po. Totoo yun.